So ngayong umaga, ang aking message ay nasa Mateo, sa chapter 7, sa verse 11. Okay, babasahin ko muna sa English. Sa New Living Translation, ang sabi po dito, "So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him?" Sa Filipino Standard Version, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng magagandang regalo sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Minsan pa nating palakpakan ng Panginoon. Pari na po tayo makaupo. Salamat sa ating music team. Praise God. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ang message po natin ay may pamagat na God is our good Father. Sinong naniniwala na meron tayong Diyos, Ama, na mabuti? At naniniwala po ba tayo na ang kabutihan ng ating Ama sa langit ay mararanasan natin ngayong umaga? Amen. Praise God. So yan po ang ating mensahe ngayong umaga. Ang Diyos ay ating mabuting Ama. God is our good Father. At dahil ngayon po ay Father's Day, siyempre, binabati po muna natin lahat ng mga tatay. Taas nga po ang mga kamay ng lahat ng mga tatay dito. Ayan. Praise God. So sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day sa inyong lahat at ganun din sa mga tatay na nanonood sa atin sa online. Ayan. So kung katabi mo ang iyong tatay ngayong umaga, ikaw ay anak, ikaw ay asawa, pakibati mo siya ng Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day. Dapat nakangiti Amen. At dahil ngayon po ay Father's Day, special day sa mga tatay, so aking pong mensahe po ay may kaugnayan po sa mga tatay. At syempre, higit sa lahat, meron pong kaugnayan sa ating Diyos bilang tatay natin sa langit. Amen? Huwag kang malungkot kung wala ka ng tatay dito sa lupa kasi meron pa naman tatay sa langit. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. So, ayon po dito sa talata na binasa natin, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung yung mga masasamang tatay o masasamang tao ay marunong din magbigay ng magagandang regalo sa kanyang mga anak. Amen? Gaano pa kaya ang Diyos na ating Ama na nasa langit na handa niyang ibigay ang mga mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Sino po sa atin ang merong nais na hingin sa Diyos ngayong umaga? So kung ano man yan na iyong hinihingi, napakalinaw po ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, handa niyang ibigay ang mga mabubuting bagay lang. Kaya kung ang hinihingi mo, hindi mabuti, pasensya na, hindi bibigyan ni Lord. Amen? Ang kondisyon dito, mabubuting bagay lang. Amen? Sabi nga, hindi lahat ng mga tatay ay masasabing nagiging mabuting ama sa kanyang pamilya. Bakit po? Sapagkat bilang tatay, hindi niya lubos na nagagampanan ang maging isang mabuting ama sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Dahil dito,
ang kanyang pamilya ay dumadanas ng pagdurusa, sakit ng kalooban, kahihiyan, amen, kahirapan. Gaya po ng naging experience ko sa aking ama. Ano po? Isipin nyo, saan ba kayo nakakita ng tatay na sa loob ng 1 taon, 3 beses lang magpakita? Eh, yun ang tatay ko. Ganon siya, katindi. Ano po? Tapos kapag dumating, hindi pa yata umaabot ng 3 minuto, umaalis na. Laging nagmamadali. Kaya nga ang tawag ng mga pinsan ko sa tatay ko, Uncle Bagyo. Ay, si Uncle Bagyo nandyan. Eh, bakit tinawag na Uncle Bagyo yung tatay ko? Kasi nga po, laging nagmamadali na hindi mo alam kung bakit. So, kaya nga, nung ako ay nagkaroon na ng isip, sabi ko, hindi ko gagayahin tong tatay ko. Hindi siya naging magandang example. Kaya sabi ko, pag ako nagkapamilya, ayaw na ayaw kong gawin yung ginawa niya. Ayaw na ayaw. Amen. Saan ba naman kayo nakakita ng tatay na dinadala yung kabit niya sa harap ng nanay ko? Grabe. Ano? Pampelikula yung istorya ng nanay ko. Pero sabi ko nga sa nanay ko, Nay, talagang bilib ako sa inyo kasi ang bait nyo. Kung iba yan, nagsabunutan na siguro yan. No? Kaya, ganun ang nangyayari. Ano po? Kaya doon sa mga binata na nandito, kung kayo mag-aasawa, ano po? Siguraduhin nyo lang na magiging mabuting tatay kayo. Amen? Praise God. Hallelujah. Subalit sa kabilang banda, kung may mga tatay na hindi nakakaganap ng pagiging mabuting ama sa kanyang pamilya, salamat sa Diyos. Amen? Dahil meron tayong ama sa langit na napakabuti sa atin bilang kanyang mga anak. Sabay-sabay nga nating sabihin, God is good. Palakpakan natin ang Diyos. Our Heavenly Father is good. So ang topic natin na nais talakayin, how God has been a good Father to us. Paano ang Diyos naging isang mabuting Ama sa atin. Amen. Praise God. So meron po akong share sa inyo na 6 na points. Actually, marami yan, pero 6 lang yung aking babanggitin. Number 1, He loved us so much. Sino naniniwala sa atin na napakamahal tayo ng ating Ama sa Langit? Sino po rito mga tatay na nagmamahal ng todo sa kanyang mga anak? Parang wala Hindi nyo lang yata ako naintindihan. Sino ang mga tatay na narito na nagmamahal ng todo sa kanyang mga anak? Ayan. Congratulations. John 16, verse 27, sabi dito sa easy to read version, the Father Himself loves you because you have loved me. And He loves you because you have believed that I came from God. So sabi ng ating Panginoon sa talata, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na ang Ama sa Langit ay mahal na mahal sila. At bakit ito ginawa ng Ama? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kasi yung mga disciple niya, minamahal din si Jesus. Kaya kapag minahal natin ng sobra-sobra ang Panginoong Yesus, sobra-sobra din ang pagmamahal ng Ama sa Langit sa atin. Sino na magmamahal kay Jesus? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. So yun po makikita natin dito. Dahil minahal nila ang Panginoong Yesus at naniniwala din sila
na ang ating Panginoong Hesukristo ay mula sa Diyos. Amen? Hindi lang siya katulad ng paniniwala na tao lang, kundi siya ay galing mismo sa Ama. Amen? Ngayon, bakit nga ba mga kapatid, labis ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Amen? Why does God love us so much? Alam nyo ba yon? Kasi sinasabi ng Biblia, because He does not close His forgiveness. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi po niya sinasara ang pagpapatawad. Kung ang Diyos po ay nag-limit ng pagpapatawad sa tao, palagay ko, walang ligtas. Amen? Kasi halos ang tao laging nagkakamali. Amen? Ang tao laging nagkakasala. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa atin, kung tayo man nagkulang, nagkamali, nakalimot sa Kanya, nakagawa ng pagkakasala, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi niya sinasara. Amen? Ito po ang sabi ng Romans chapter 2 sa verse 4. Sabi dito sa Modern English Version, do you despise the riches of His goodness, tolerance, and patience, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Amen. So ayon sa talata, ang Diyos po ay may yaman, ang Diyos po ay may pagtitiis, ang Diyos ay may pagtsatsaga, ang Panginoon ay may kabutihan. At ito po ang dahilan kaya hindi niya sinasara ang kanyang pagpapatawad sa mga gustong magsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Amen? Pero napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya binibigyan ng limitasyon ang kanyang pagpapatawad. Ngayon, ano po ang lesson naman ito sa ating mga tatay? Ano po? Kung papaano ang Diyos nagmahal sa atin ng labis. Sabi po, ang mabuting tatay, pinapadama niya at ibinibigay niya ang lubos na pagmamahal sa kanyang pamilya. Amen? Ibinibigay niya ang lubos at pagmamahal sa kanyang pamilya at ito ay hindi lamang sa salita. Ito po'y kanyang pinapakita sa gawa, sa aksyon. Amen? At itong pag-ibig na to ay hindi dapat magbabago at hindi dapat mawawala. Palakpakan ng Panginoon. Kasi marami na pong mga tatay nung una sweet sa misis niya. Nung nagkaanak, nagkaapo, sweetik na. Wala nang sweet. Amen. No? Nagbago na. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. So, yun po ang nakita natin mga kapatid. Kaya, kung papaano ang ating Ama sa Langit, pinakita niya ang kanyang pagiging mabuting Ama sa pamamagitan ng sobra-sobrang pagmamahal sa atin namang mga tatay, ganun din. Amen? Kailangan yung ating pagmamahal sa ating anak, sa ating asawa, ay hindi yan mawawala at hindi yan magbabago kahit na maputi na ang buhok ko. Amen? Praise God.
kahit na wala ka ng buhok. Di ba? So, purihin ang Panginoon. Ano pa po ang ikalawa? How God has been a good Father to us. Number 2, He supplies us with our needs. Amen. Tinutustusan niya, binibigay niya sa atin ang ating pangangailangan. Sino po naniniwala, God will provide? Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Totoo yan mga kapatid. Ito po ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 25 at 26. Sabi dito sa Easy to Read Version Bible, "So I tell you, don't worry about the things you need to live." Yun ang sabi. What you will eat, drink, or wear. Life is more important than food. Amen. And the body is more important than what you put on it. Verse 26, sabi niya, "Look at the birds. They don't plant, harvest, or save food in barns. But," sabi diyan, "your heavenly Father feeds them." Amen. Praise God. Don't you know you are worth much more than they are? So ang sabi diyan sa talata, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, huwag silang mabalisa. Amen? Huwag silang mag-alala. Purihin ang Panginoon. Saan? Sa kanilang ikabubuhay. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Gaya ng kanilang kakainin, iinumin, isusuot sa katawan. Dahil ayon sa Panginoong Yesus, mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga material na bagay. Amen? Praise God. At dinugtong pa ng ating Panginoong Jesucristo dito, sabi niya, tingnan nila yung mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagko-call center, hindi sila gumagawa, pero nananatili silang buhay. Amen? Bakit sila nananatiling buhay? Sapagkat pinapakain sila ng Ama sa Langit. At naniniwala tayo, ang mga anak ng Diyos, hindi pababayaan ng Diyos magutom. Amen? Ang Panginoon ay hindi niya nais ng kanyang mga anak ay maghikahos o mamatay sa gutom. Meron tayong Diyos na mayaman. Amen? Ngayon, ang tanong, why does God want to provide for our needs? Bakit kaya ang Diyos gustong-gusto niya at nais niya na tayo ay kanyang tustusan sa ating pangangailangan? Sinong naniniwala, God will provide ulit? Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. Sino po ba ang may mga bayarin na dito? Hawak nyo na yung mga due date. Yung mga bill. Amen. Dumating na ba? Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung nandiyan na yan sa inyong mga kamay, siyempre mapapaisip ka na. Amen. Pero God will provide. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon, bakit nga ba gusto ng Diyos na tustusan tayo sa ating mga kailangan natin? Ang sagot po ng Biblia dyan, because God is ready to provide whatever our need is. Dahil ang ating Panginoon po, lagi po siyang may handa, lagi po siyang may prepare
na ibibigay na pangangailangan natin. Amen? Ito po ang sabi ng Hebrew sa chapter 4 sa verse 16. Sa Modern English Version, ito po ang ating mababasa. Let us then come with confidence to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. In time of need. Amen. Praise God. So ayon po dyan sa talata, ang trono po ng biyaya ng Diyos ay laging bukas. Lagi po yang open para sa mga gustong lumapit sa Kanya. Amen? Purihin ang Panginoon. Sa ganon, tayo at lahat ng lalapit sa Panginoon ay makakatanggap ng awa, ng biyaya ng Diyos at ng ating mga pangangailangan. Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. So ano naman ang aral nito sa mga tatay na nandito, sa ating lahat ng mga tatay, kung papaano po ang ating Diyos, Ama, ay pinapakita niya ang pagiging isang mabuting Ama dahil tinutustusan niya ang ating mga pangangailangan. Ang isang mabuting tatay, hindi niya hahayaan ang kanyang pamilya, kanyang pabayaan. Amen? Hindi niya hahayaan ang kanyang pamilya ay pabayaan sa oras ng pangangailangan. Amen? Praise God. Kaya bilang tatay, kailangan mong magsikap. Sabi po ni Deli Atay-Atayan sa John N. Marcia, kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Amen. Naalala niyo yung palabas na yun. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Kailangan bilang tatay, magsisikap ka. Amen. Magsisipag ka. Magbabanat ka ng buto. Magtatrabaho ka. Kung kinakailangan, magnegosyo ka, gawin mo para sa iyong pamilya. Sa ganon, ang anak mo, mabigyan mo ng magandang kinabukasan, yung pamilya mo, hindi mamatay sa gutom. May mga tatay kasi, mas malaki pa yung ginugugol na pera sa barkada, sa pagpapainom, kaysa tunay na pamilya niya. Amen. Nakakalungkot po yung ganon. Kaya, kung ikaw ay mag-aasawa, wag na wag mong gagawin yan. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kagabi, nanood ako ng, kailan ko ba nabasa yun? Meron akong napanood na, yung dapat na ipasweldo sa mga tauhan, yung kolektor, dinala niya sa kasino, isinugal. Ewan kung nabasa niyo yun, isinugal niya yung almost 400,000 na isisweldo dapat nung tao, pero dumaan sa kasino, isinugal lahat, naubos, pinahuli siya ng mga empleyado. Kaya pag ikaw ay isang ama at ikay naging adik sa sugal, tapos ka na. Amen? Imbis na ipapakain mo na lang sa iyong anak, isusugal mo pa. Di po ba? Ang sugal, lamang ang talo dyan. Amen? Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ikatlo, sabi dito sa message natin, how God has been a good father to us. Number 3, He correct us from our mistakes. Ayan, no? Bilang isang ama sa langit, tinutuwid niya tayo sa ating mga pagkakamali. Dito po sa Hebrew chapter 12, verse 10, sa easy to read version, ito po ang ating mababasa. Our Father on earth discipline us
for a short time, in the way they thought was best. Yun ang sabi. But God disciplines us to help us so that we can be holy like Him. Amen? Yun ang pagkakasabi. So sinasabi dyan sa talata, mga kapatid, kung tayo po na mga magulang ay nagdidisiplina sa ating mga anak, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak sa kanilang mga maling gawain upang matuto. Amen? Sa kanilang mga maling ginagawa sa buhay. Naalala ko nung ako po'y bata pa, makulit ako eh. Ang sakit kung pingutin ako ng nanay ko sa patilya. Kurutin ako sa singit. At pinalo ako ng walis tambo na naputol. Ewan ko kung may nakaranas sa inyo ng mga anak o mga nanay na nasubukan yung anak nyo sa sobrang kulit eh. Meron nga po akong napanood eh, yung anak niya sa sobrang kulit, ang ginawa niya, nilagay niya sa bubungan na mainit. Matagal na yon, doon niya nilagay yung anak niya, parang pinarusa, bata pa. No? Mali naman yon, no? Hindi naman ano yon, hindi na pagtutuwid yon. Pantotorture na yon. Amen? So hindi ganon. Ang mga anak, pinagsasabihan yan. Amen? So dito po sa talata, kung tayo po na mga magulang, dinidisiplina natin ang ating mga anak, diba? So ganon din naman ang Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, ang tanong, why does God need to correct or need to discipline His children if what they are doing is wrong? Di po ba? Bakit kailangang ituwid o disiplinahin ng Diyos ang kanyang mga anak kung gumagawa ito ng mali? Kung mali na yung nilalakaran nito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, because God does not want His children to continue in sin. Ayaw po kasi ng Diyos ng kanyang mga anak ay magpatuloy sa pagkakasala. Binago ka na ng Diyos eh. Amen? Nag-decide ka na gagawin mo na ang kalooban ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon, itama yung kanyang mga anak kasi ayaw ng Diyos na yung kanyang mga anak bumalik pa sa lumang buhay. Amen? Balikan mo yung iniwanan mong buhay na masama at maggawin mo uli yun. Ito po ang sabi ng 1 John chapter 3 sa verse 9 sa easy to read version, ito ang sabi, those who are God's children do not continue to sin. Because the new life God gave them stays in them. They cannot keep sinning because they have become children of God. Sino po mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Amen. So sabi po dyan sa verse, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na dapat pang magpapatuloy sa pamumuhay sa pagkakasala o kaya babalikan mo pa yung mga lumang gawain na ginagawa mo. Bakit? Dahil may taglay ka ng katangian ng Diyos at ang Diyos ay atin ng Ama sa langit. Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano application nito sa ating mga tatay ngayon? Praise God. So, sabi nga, kung ang ating Diyos sa langit ay nagtutuwid ng mga pagkakamali ng kanyang mga anak, tayo bilang mga tatay, may papakita natin ang pagiging isang mabuting tatay kung hindi natin kinukonsinti ang ating mga anak sa mga mali nilang ginagawa.
Amen po ba? Hindi yung nakikita mo ng mali yung ginagawa, pinagmamalaki mo pa. No? Katulad ng ibang mga tatay, pinagmamalaki pa. Yung anak ko, ang galing uminom niyan. Yung anak ko, maliit pa yan, marunong naman nigarilyo yan. Ay, ang galing. Pinagmamalaki pa yung ginagawang kalokohan ng kanyang anak. Ano po? Mali po yun. So, ang mabuting tatay, hindi niya kinukonsinti ang kanyang mga anak sa mga mali nilang gawain. Bagkos, ang kanyang mga anak ay kanyang sinasaway, pinagsasabihan sa mga mali nilang mga ginagawa. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya, bilang isang tatay, ikaw ay maging good example sa anak mo. Sasawayin mo yung anak mo na huwag magmura, naririnig sa iyo eh. Amen. Galit na galit ka sa anak mo, huwag mag-addict. Ikaw tatay, addict eh. Masisisi mo ba yung anak mo kung mag-addict yan? Nakikita sa iyo eh. Sabi lang ng anak, kasi tay, gusto ko kayong tularan. Alam niyo ba na? Ano ko kayo eh. Di ba? Idol ko kayo. Di ba? So, mali po yung ganon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, bilang isang mabuting tatay, magpakita ka ng magandang example sa mga anak mo. Sa ugali, sa pamumuhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ika-apat, dito po sa ating topic, how God has been a good Father to us. Number 4, He strengthened us in the time of temptation. Ayan, no? Isang napakagandang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Pinalalakas niya ang kanyang mga anak. Maging sa oras ng tukso. Ayan. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 10:13, sa New Life Version, ito ang sabi. You have never been tempted to sin in any different way than other people. God is faithful. He will not allow you to be tempted more than you can take. But when you are tempted, He will make a way for you to keep from falling into sin. Amen. Praise God. Hallelujah. So dito po sa talatang binasa natin, ang makaranas po ng matukso ay pangkaraniwan na po yung dumarating sa tao. Ganun pa man, alam po ng ating Panginoong Diyos yung ating kapasidad. Amen? Kung hanggang saan ang ating limitasyon. Kaya hindi po niya ipapahintulot na matukso tayo sa hindi natin kaya. Masubok tayo sa hindi natin kaya. Ngunit, upang hindi tayo lubusang mahulog o bumagsak sa tukso, ang Diyos po ay magbibigay ng paraan. Amen? Ang Diyos merong ibibigay na paraan para maiwasan natin ang tukso na yan at makayanan natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ngayon, ang tanong, how can resist temptation when it comes? Ayan. No? Paano ba lalabanan ng tukso kung sakaling ito'y dumating? Amen? Di po ba? Paano lalabanan ng tukso kung ito ay dumating? Ang sabi po ng Bible, don't give in to lust. Amen? Huwag magpadala sa pagnanasa, sa masamang pagnanasa. Kasi ito po ang sabi ng Bible sa James chapter 1. Tingnan niyo mga kapatid. No? Sa James chapter 1, verse 14 at 15,
Sabi dito sa English Easy to Read version, sabi rito, you are tempted by evil things you want. Your own desire leads you away and traps you. Itatrap ka ng desire mo. Amen? Your desire grows inside you until it results in sin. Yun ang sabi. Then the sin grows bigger and bigger and finally ends in death. O di ba? Yun ang pagkakasabi dyan, no? Kaya ang isang tao, ay nadadala o nahuhulog sa tukso ay hindi dahil ang laging dahilan ay si Satanas. Huwag nating isisi lahat kay Satanas kung bakit ka natukso. Kasi sinasabi sa Biblia, ang tao ay natutukso ay dahil din sa pagsunod niya sa sarili niyang pagnanasa. Amen? At ang sabi diyan, kapag ang pagnanasang ito ay nagpatuloy, magbubunga ito ng kasalanan. At pag ang kasalanan ito ay nagpatuloy, hahantong na ito sa kapahamakan. Palakpakan natin ang Panginoon. So ano po ang lesson nito sa ating mga tatay? So kung papaano po ang ating Ama sa langit, bilang isang mabuting Ama, ginagawa niya tayong matibay sa mga panahon ng tukso, ang isang mabuting tatay dapat ding maging matatag sa mga tukso na kanyang nakakaharap. Amen? Dapat niyang isipin kung ano ang magiging masamang ibubunga kapag siya'y pumasok sa tukso. Amen? At ano ang magiging masamang epekto na to sa kanyang pamilya. Amen? Minsan nanonood ako ng palabas ni Senador Tulfo. Ang dami po doong mga mister, nirereklamo yung misis nila. Nahuling nangaliwa. Si misis nagrereklamo din. Yung mister niya, nahuling nangangaliwa rin. So, ganun lang, palitan lang ang pangyayari. Kung yung misis nagagawang mangalun niya, yung mister ganun din. No? So, ang nangyayari ganun? Nahuhulog sa tukso. So, mga kapatid, sinasabi diyan, bilang mga tatay, kailangan maging matatag sa mga panahon ng tukso. Amen? Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Sabi nga ng isang kanta, kay dami ng winasang natahanan. Kay dami ng, di ba? Amen. Totoo yan mga kapatid. Kaya kinakailangan maging matibay lang. Huwag kang padadala sa damdamin mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Dahil minsan ang pagnanasa, pwede kang dalhin yan sa kapahamakan. Number 5, sinasabi po dyan sa ating message, praise God, how God has been a good Father to us. Number 5, He give us protection. Amen. Purihin ang Panginoon. Yun po ang isang napakaganda. Bilang ating Ama sa Langit, ayaw niya na tayo ay Kanyang pabayaan. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ito po ang sabi ng Bible, 2 Thessalonians chapter 3, sa verse 3, sabi dito sa New Life Version ng Bible, but the Lord is faithful. He will give you strength and keep you safe from the devil. O, di ba? Yun ang pagkakasabi diyan. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapalakas sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masama. Laban kay Satanas. Amen. Ngayon, kung ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng proteksyon, saan ba niya tayo binibigyan ng proteksyon bilang anak niya?
Siyempre, sa lahat ng gawa, sa lahat ng atake ni Satanas. Amen? 1 John chapter 5 sa verse 18. Ito po ang ating mababasa. We know that those who had been made God's children do not continue to sin. The Son of God keeps them safe. The evil one cannot hurt them. Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. So dyan sinasabi sa talata, ang ating Ama sa Langit ay may ginagawang pag-iingat, proteksyon. Amen? Sino sa atin ang naniniwala, protektado tayo ni Lord araw-araw? Amen. Meron siyang ginagawang proteksyon sa atin, pag-iingat sa atin kanya-kanyang mga anak. Kaya ang dyablo, wala po siyang karapatan na saktan ang mga anak ng Diyos. Amen? Wala siyang karapatan para tayo mga anak niya ay basta-basta na lang niyang galawin. Kasi tayo po ay private property na ng Panginoon. Hindi tayo basta-basta papasok. Di ba? Pag may nakita kang isang bakod na may nakalagay na no trespassing, mangangas ka bang pumasok doon? Di ba hindi? Pag pumasok ka, nakita ka na may-ari, anong mangyayari? Kakasuhan ka, trespassing. No? Tayo po ay pag-aari ng Panginoon, may bakod tayo ng Diyos, kaya ang dyablo, no trespassing. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. So ano ang message nito sa ating mga tatay, mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Ang mabuting tatay, lahat gagawin para mabigyan ng proteksyon ang kanyang pamilya. Amen? Kung ikaw ay isang mabuting ama, gagawin mo ang lahat para ang pamilya mo ay huwag ma-hurt, huwag masaktan, huwag mapahamak. Amen? Bagkos iingatan mo sila. Hindi yung mismong tatay ang aabuso sa asawa. Amen? Hindi yung mismong tatay ang aabuso sa kanyang anak. At yan ay nangyayari. Di po ba? Yung magulang, yung tatay, mismong umaabuso sa kanyang mga anak. So, napakalungkot. Umaabuso sa kanyang asawa. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya sabi ni Mrs., Darling, ito ba yung ipinangako mo sa aking bituin? Kasi kapag sinasapak, nakakakita na ng bituin. Hindi katulad dati, sinasabi, pag ako iyong sinagot at minahal, susungkitin ko ang bituin, ibibigay ko sa iyo. Ayan na. Yan na yung kaganapan ng bituin. Di po ba? Dati may pa-flying kiss ka pa. Ngayon, flying kick na inaabot ni Mrs. Etong sa'yo! Imbis na ikaw na ama ang magbigay ng proteksyon sa mga anak mo, sa asawa mo, ikaw pa ang gumagawa ng masama sa kanila. Amen? Nakakalungkot. At panghuli, mga kapatid, ang number 6, sabi sa ating lesson, how God has been a good father to us. Number 6, He teaches us with His word. Amen? Tinuturuan niya tayo sa kanyang mga salita. Yun ang isang napakagandang ginagawa ng ating Ama sa Langit. Amen? Hindi niya lang binibigay ang blessing sa atin, binibigyan niya tayo ng wisdom. Amen? Tinutulungan niya tayong maunawaan siya ng lubos, kung sino siyang Diyos. Amen? Kung ano siyang Diyos. Sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 3, sa verse 16, sa Worldwide English New Testament, ito ang sabi, all that is written in the Holy
writings comes from the Spirit of God. Sa ibang word kasi ginamit yan, inspired. God breath. So malalim masyado. Kaya ginamit ko yung mababaw na salin. No? Sabi diyan, all it is written in the holy writings comes from the Spirit of God. The holy writings are good for these things. Ano yan? To teach people, to show them when they are wrong, to make them see what is right, to teach them to do what is right. Amen. Praise God. So dito sa talata, lahat ng kasulatan, pumapaloob dyan yung Old at saka New Testament. Amen. Ito ay naisulat sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu Santo. Dahil dito, magagamit natin ang salita ng Diyos sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa mga maling gawain, sa pagtutuwid sa lihis na pamumuhay, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen? Ngayon, bilang panghuli, how can we learn the Word of God? Sino ba sa atin dito ang talagang gustong matuto ng salita ng Diyos? Amen. Kasi may mga iba, kahit may Biblia, may hawak na Bible, hindi rin natututuhan yung Biblia. Amen? Display lang. So, paano ba natin matututuhan ang salita ng Diyos? Isang paraan na pinaka-effective. Let's ask God to give us the wisdom to understand His Word. Amen? Para maintindihan natin ang Kanyang salita, dalangin natin sa Diyos, bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, karunungan, kaunawaan, na maintindihan natin yung Kanyang salita. Amen? Praise God. Kasi ganito ang sabi sa James 1:5. James chapter 1, verse 5, sabi dito, do any of you need wisdom? Ask God for it. He is generous and enjoys giving to everyone, so He will give you wisdom. Amen. Purihin ang Panginoon. So dito sa talata, hindi lamang puro material ang pwedeng nating hingin sa Diyos. Hindi lang puro pera. Lord, bigyan mo ako ng pera, bigyan mo akong bahay, bigyan mo akong lupa, bigyan mo ako ng sasakyan. Hindi lang naman yun ang pwedeng hingin sa Diyos. Pwede rin natin hingin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng unawa. Amen? Bigyan mo ako ng kataliduhan, bigyan mo ako ng wisdom. Amen? Sa ganon, pag binasa ko ang salita mo, intinding-intindi ko. Amen po ba? Kasi marami po talagang nagtangka na basahin ang Biblia nang walang guidance ng Panginoon. Kaya kahit anong basa nila, hindi nila maintindihan, hindi pumapasok sa puso nila. Bakit? Wala kasing guidance mula sa Panginoon. Amen? Basta-basta mo na lang siyang binasa. Kaya ang isang way, kung magbabasa tayo ng Bible, bago mo simulan yung Biblia na basahin, manalangin ka muna sa Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng unawa, wisdom, knowledge, na kapag ang salita mo binasa ko sa oras na ito, maintindihan ko siya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ano naman po ang lesson nito sa ating mga tatay bilang panghuli, mga kapatid? Ang isang mabuting tatay, dapat nagbabasa ng Bible. Amen? At sa ganon, yung Bible na kanyang binabasa, itinuturo niya sa kanyang anak. Itinuturo niya rin sa kanyang pamilya. Hindi yung tatay ka, ang walang ginawa sa iyo kundi marinig yung pagmumura. Anak ka ng puto. Di ba? Kung ano-anong mga
kabastusan ang naririnig sa iyo bilang tatay. Amen? Kung anong mga malalaswang lumalabas sa iyong labi bilang tatay. Amen? Puro kalokohan. Tapos puro bisyo ang natututuhan mo. Pati anak mo, tinuturuan mo rin. Di po ba? Imbes na turuan ng aral ng Panginoon, hindi. Kaya ang isang mabuting ama sa ating Ama sa Langit, mabuti siya kasi tinuturuan niya tayo paano mamuhay ng tama, paano mamuhay ng banal, paano mamuhay ng maayos. Amen po ba? At ganyan ang isang mabuting ama sa kanyang mga anak. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak ng tamang ugali, tinuturuan niya ng salita ng Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Mga tatay, pinagpala ba kayo ng message ng Panginoon ngayong umaga? Tayo po lahat pinagpala ng Panginoon. Hallelujah, glory to God. Palakpakan natin ang Diyos.